Sabi nila, kapag ang pundasyon ay nanghihina, guguho ang buong sistema. Ang infrastruktura ay ang haligi ng ating lipunan. Ngunit, lingid sa kaalaman ng marami, unti-unti na itong gumuguho sa ilalim ng ating mga paa. Nananatiling bukas ang isang tanong, masyado na bang mabilis maglaho ang pag-asa? Sa puso ng isang probinsyang tahimik, ngunit puno ng potensyal, matatagpuan ang Barangay Tagmundo. Isang simpleng pamayanan na matagal nang nakikipagbuno sa mga problemang tila hindi pinapansin. Ito ang pamilya de la Cruz, sina Aling Jenna, Mang Vicente at ang kanilang anak na si Jasmine. Sa simpleng pamumuhay nila, araw-araw nilang hinaharap ang epekto ng mahina at kulang-kulang na infrastruktura. So nandito po tayo ngayon sa bahay ng pamilyang de la Cruz. Wala kaming tugigan ng paano po tuwing tag-init? Hindi talaga natin may iwasan na maiinitan. Hindi na po bago sabi niyo, parang sanay na po kami Ang supply ng tubig ay isang patuloy na hamon. Marami ang umaasa sa balon, poso o sa ulan. Kapag tagtuyo, kumakapit na lang sila sa dasal at diskarte para makaraos. Minsan, tuloy-tuloy ang brownout. Mahirap lalo na paggabi. Mahirap din magtrabaho kasi walang signal. Pero anong magagawa namin? Kahit na mahihirapan na po kayo? Bahala na po. Hindi kasi pwedeng pabayaan ko ang pamilya ko na walang nagagamit. Kahit tubig man lang o kuryente man lang. Ang kuryente, kung meron man, ay naglalaro. Minsan may ilaw, madalas wala. Mahigit kalahati ng kabahayan ay umaasa sa kandila tuwing gabi, habang ang mga kabataan ay nahihirapang mag-aral sa dilim. Gusto ko pong maging guro, pero ang hirap pong mag-aral kapag madilim. Minsan po, di ko po natatapos yung mga taktang aralin ko. Bawat araw, isang hamon ang paglalakad patungong paaralan. At sa panahong ang kalsada ay nagiging ilog ng putik, paano nga ba nakakaraos si Jasmine? Ang mga kalsadang halos hindi madaanan, putikan tuwing umuulan at alikabok tuwing tag-init, ay matagal nang naging bahagi ng araw-araw na buhay. Ilan sa mga residente ang kailangang maglakad ng ilang kilometro upang makarating sa sentro. Dala ang sapatos sa kamay at ang pag-asang hindi ma-stranded sa gitna ng kawalan. So nandito po tayo ngayon sa Barangay Tagmundo kung saan dumadaan si Jasmine papuntang eskwela araw-araw. So kung makikita po ninyo, napakahirap po talaga ng daanan dito dahil walang maayos na daan para sa mga estudyante. At sa mga tao na dito, napakahirap po talaga ng daan dito. Sa ganitong kalagayan ay laging pagkakas. Paano po nakakapasok si Jasmine Sitso? Kahit maputik, tinatawid pa rin niya. Pero pag malakas ang ulan, hindi talaga siya nakakapasok. Oh Jasmine, paano yan? Ang putik ng daan. Paano ka nakakatawid papuntang school? Ingat lang po ako maglakad para hindi po mabasa yung mga sapatos ko bago po ako makarating. Di ka ba nahihirapan? Anong ginagawa mo kapag malakas ang ulan? Nahihirapan po, pero gusto ko pong pumasok kasi gusto ko pong matuto. Kahit basa, tuloy pa rin. Sa kabila ng lahat, ang Barangay Tagmundo ay tahanan ng mga taong may tibay ng loob. Ngunit hanggang kailan sila magtitiis? Hanggang kailan magiging normal ang pagkakaroon ng mahinang infrastruktura na tila ba naging palamuti na lamang sa plano? Ang mga bitak sa ating infrastruktura ay salamin ng ating pinahahalagahan. Pero, hindi lang ito tungkol sa pag-aayos ng sirang parte. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mas makatarungan, mas matibay na kinabukasan. Sa kabila ng mga bitak sa sistema, may mga kamay pa ring handang dumamay.
Ngayong araw, bumisita ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan upang maghatid ng kaunting tulong sa pamilya de la Cruz. Kami po ay narito upang ipabatid sa inyo ang tulong ng ating gobyerno para sa ating komunidad. Pangalawa, kami po ay magtatayo ng mga bagong kalsada upang mapadali po ang ating paglalakbay. Tulong ng gobyerno, hatid sa inyong pinto. Sama-sama po tayong magtutulungan para sa isang mas magandang kinabukasan. Maraming salamat po. Ako po si Cassie Alvarez. Patunay na kahit ang mga hamon ng infrastruktura ay hindi kayang hadlangan ang pag-usad ng isang komunidad.